Hello guys, good morning. Welcome to my channel, RR Vlog. My life after I lost my only child, Ray. Today is Friday. Friday at 10:30 a.m. May 11 o'clock akong client. So I still have 30 minutes na makapag-video. Anyway, kamusta na ang buong mundo? Kamusta na kayo? Good morning, good evening, good afternoon. Kung nasaan man kayo ngayon, sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Especially yung mga tao natin nasa Pilipinas, nakakalungkot dahil na-disaster sila ng bagyo. So, hindi yun madali kasi nakita ko buong Pilipinas talagang na-hit sila, pero pinaka-grabe ang Bicol. By the way, I'm from Bicol, Dait, Camarines Norte, but laki kaming Manila, Quezon City. Ako laki akong Cubao, kaya hindi ko panarating actually ang Bicol, so hindi ko pa nakikita. Ngayon na disaster na. Anyway, sana naman ay ligtas lahat ng mga tao. Nakita ko maraming mga landslide at kung ano-ano pa, kaya kung minsan I don't wanna complain too much. Katulad sa pinagdadaanan ko ngayon, alam kong mas worse sa akin. I understand that. Nakikita ko na yung mahirap na nga, tapos nawawalan ka pa ng mahal sa buhay, so hindi yun madali. Kaya ngayon pag-usapan natin yung about yung faith ko, kasi yung faith ko talagang the reason I'm still here because of my faith. Talagang maraming changes in terms of my faith, pero since this thing happened to us, but I decided, na i-keep ko yung faith ko na talagang meron tayong dapat na takot sa Diyos. So, pero like I said, napakaraming question. Katulad niyan, mahirap na nga. Tapos, naghihirap pa sila lalo at mawawalan ka pa ng mga mahal mo sa buhay. Kami nga, mahal sa buhay na wala sa amin. Ang sakit-sakit na. Paano pa kung problema mo pa yung kakainin mo, wala kang makain, napaka talaga hirap yun. Hindi yun madali actually. Kaya, like I said, kagabi hindi ako makatulog kasi like I said, lagi na lang akong I'm anxious, yung part ng anxiety ko yan, but what can I do? We have to keep going. But tinatapangan ko, nilalakasan ko loob ko, kasi alam niyo kung bakit. Dahil nga sa nakikita ko, ang daming ang mas worse pa sa nangyayari sa akin, plus ang daming nasa group support ako na nakikita ko na mas worse pa talaga sa nangyari sa amin. It's just happen na iba-iba lang tayo ng paano yung coping natin, at saka yung iba-ibang story. Katulad sa amin, napakahirap i-accept na this thing happened to my daughter. Para bang kung iisipin mo, parang kasumpa-sumpa yung ganong mangyayari sa'yo. Parang ikaw na yung pinakamalas na tao sa buong mundo. Pero sa nakikita ko nga right now, kahit papano, malaking tulong din yan sa akin na nakikita ko yung iba. Pero ayaw kong sana hindi ko pinagdadasal na, maramdaman ng iba. Yan ang mga bagay na sana hindi ma-experience ng ibang tao, yung ma-experience namin, na mawalan ka ng sa buhay, ng mahal sa buhay. At least yung mga pagkain, yung tirahan, mga gamit, meron pang solusyon. Pero yung buhay ng tao, talagang that's it. Wala ka nang magagawa doon. Kaya yun ang nagpapalakas na lang ng loob sa akin para tumayo ako every morning. Tumayo ako kahit late na ako magising. Honestly, this is not my routine before. Talagang very consistent ako, but now I'm awake, but hindi talaga ako makatayo, wala akong drive, but pinipilit ko. Para akong drug addict ba na hindi kayang gumalaw, pero
sabi ko sa sarili ko, I have to keep fighting. Kasi kung hindi, yung iba nga, mas like I said, nakita ko na pinaka-worst na yata yun na mangyayari sa buhay mo, yung mahirap ka na wala ka nang makain, lahat-lahat mawalan ka pa ng mahal mo. Kaya, like I said, I'm trying to, to lessen my complaint about my feeling. At saka, syempre, yun lang naman talaga yung magagawa namin as so far. Kasi, wala naman talagang solusyon yung aming problema. Anyway, like I said, yung faith ko is like, maraming changes. Hindi na ako yung, I know marami akong ka-engage na mga tao, marami akong kliyente na community ng Pilipino, pero alam ko ang Pilipino is very religious person tayo. Kaya lang, ang country natin, we are very religious. Doesn't matter kung Catholic or born again or whatever na mga religion. But talagang very religious tayo. We still believe in God na talagang doon ka lang pwedeng umasa sa everything. Pero since this thing happened, para bang sa akin ay talagang ang na-change sa akin yung talagang nasa tao ang gawa. Kahit ibigay sa iyo ng Diyos lahat, kung hindi ka mag-e-effort sa sarili mo, ikaw lang talaga ang gagawa ng way para mag-keep going ka at kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Although may sarili na tayong destiny, pero it still, we have choice pa rin kung ano yung gusto natin na mabe-better tayo. But actually, like I said, ang destiny, you cannot change that. Siya lang ang may control niyan. At wala naman tayong idea kung nasisave ba tayo talaga or what. Basta ang sa akin lang, nakita ko kahit anong pagpapakabait mo or pagkasama-sama mong tao, when your time come, time mo na talaga yon. Kaya ang tinitake advantage na lang namin ngayon kahit na napakalungkot ng buhay, we're trying to do something kasi like I said, wala nang solusyon doon sa pinagdadaanan namin. It's just happen na ang hirap-hirap i-accept na kung paano niya kinuha yung anak ko or paano yung end niya is not, it's not easy sa mga katulad naming mga magulang na wala kaming ginawa kundi mahalin ng anak namin. Wala kaming ginawa kundi protektahan ng anak namin. Minsan nga sobra pa, pero doon ko nakita na kahit anong protect mo, kahit anong dasal mo, kahit anong ano pang gawin mo, when your time come, it's your time. So, yun ang sinasabi ko. At saka, ngayon, ang isa pang naintindihan ko sa buhay na ako talagang diretso ako sa Panginoon, kung sa Kanya ako dumidiretso na ngayon. Di katulad noon, I have to do all my obligation. Yun ang alam ko. We have to do our obligation. We have to go to church. We have to, pray. Like, mo naman, kami Catholic kami, tayo, kung sino man nanonood na to, siyempre, we respect that. We say the rosary like every day. Hindi ako nakakatulog before without saying my rosary. Yun ang talagang hindi ako talaga makatulog ngayon. Kahit anong ulit-ulit ko, talagang hindi ako makatulog. Kaya sa akin, parang ngayon ko naramdaman na, we can just go straight to God, talk to Him. At saka, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ako kasi kanya-kanya tayo ng view sa buhay, kanya-kanya tayo ng belief sa buhay. But like I said, I'm still believe in God. But I don't need kasi marami akong mga kliyente na sinatanong nila ako kung nag-ano na ako, ganito, I have to talk to the priest, I have to, yung maraming but parang sa akin ngayon, I rather go straight. Pero, like I said,
lahat yung ginawa ko, pero hindi ibig sabihin na sumusuko ako sa Diyos. No, I'm still here, I'm still believe in God, at saka ayokong i-criticize yung mga ibang tao na they keep going, especially mga kapatid ko, dahil we grow up like that. Namulat kami na talagang ang pagdadasal is very important sa amin. It's just happen na ngayon parang nakita ko yung I don't know, maybe I'm still lost, or maybe dahil sa pain ko, kaya sabi ko naman sa sarili ko, take time, hindi ko naman minamadali ang sarili ko. So probably later on, babalik din naman ako siguro sa mga dating kong ginagawa, like yung normal na ginagawa namin, at saka yung routine namin na like before, na ipinamulat namin sa anak namin. Yun lang ang pwede kong masabi, kasi yung iba kong client talagang they are trying to talk to me about what I'm gonna do, pero hindi nga nila naiintindihan because it's not their they're not walking on my shoes, kaya hindi ko rin sila masisi. So ganyan din naman ako dati, lahat din ng mga sinasabi nila sa akin nasabi ko na rin yan, kaya pero like I said, ngayon ko naintindihan na pag nasa reality ka pala is iba pala ang magiging pananaw mo. Pero like I said, I still believe in God. So yun lang ang masasabi ko for now, kasi I'm still marami pa akong gustong malaman or ma-experience, I'm trying na turuan ko yung sarili ko kung ano dapat ang pwede kong gawin. But kasi right now, kahit na sinasabi kong I keep going, parang talaga, napakalaki ng changes na sa buhay ko ngayon na hindi ko naman dating ginagawa ito. It's just happened lang na talagang I am so yung down talaga, yung hindi ko talaga, wala talaga akong drive, wala talaga akong energy na katulad ng dati na hindi ako kahit pagod ako, kaya ko lahat. Ngayon para bang wala naman akong ginagawa, naging tamad na ako lahat-lahat. Parang pagod pa rin ako, kaya yun ang mga bagay na I know na totoo, na kung nasa faith lahat natin yan para mag-function tayo. So probably this time, pa lang ako, hindi ko minamadali ang sarili ko. Alam kong it's a process itong pinagdadaanan namin, but I'm pretty sure later on, I was able to understand din everything. Although nasa point pa ako ngayon na maybe I'm still in denial. Yung mga sometimes nga I feel bad kasi kung yung iba nagko-comfort sa akin, na ko naman, okay naman ako, but the thing is deep inside I feel like talagang tinatanggi ko, parang lalong sumasakit ang puso ko, para bang feeling ko akala nila hindi ko ginagawa yung mga bagay na yan, akala nila hindi ko nagawa yung mga bagay na yan, para bang akala nila kulang yung aking faith, kulang yung aking pagdadasal, kulang yung aking pagtitiwala, lahat-lahat. Pero hindi, talagang ito talaga ang mararamdaman mo na hindi mo kayang kontrolin. So sa mga katulad kong ito ang pinagdadaanan, sana makatulong ito sa inyo, lalo na yung mga bago pang nawalan ng mahal sa buhay dyan, katulad sa nangyari dyan sa bagyo sa atin at saka dito sa Amerika. Lahat ng lugar ngayon, alam ko maraming nangyayaring mga calamity na we cannot control. Pero like I said, dito lang kasi I think pinapakita ng Diyos na kahit anong talino natin o whatever pagka ginusto niya, mangyayari. At saka like I said, yung nakaano na yan lahat kung meron man talagang creator tayo, kung hindi na
hindi ko alamin, minsan ako confused na rin ako sa ganyan kasi tingnan nyo, kahit anong talino ng tao, bakit hindi nila ma-stop itong calamity, meaning andun pa rin yung magiging faith natin na talagang meron pa rin mas makapangyarihan kesa sa atin. So kaya tayo keep going lang, kung ano man ang ma-experience mo sa buhay mo, you have no choice kundi maging strong lang, kasi yan ang na-experience ko ngayon. Kahit pala anong hirap ng kalooban mo, kahit na gusto mo na mawala sa mundo, pero kung hindi mo panahon, hindi mo talaga panahon. Kaya ako, hindi na ako worried about my health, kasi alam ko na hindi na, when your time come, walang magaling na doktor, walang magandang hospital, walang maraming pera, wala. Kung time mo talaga, you cannot avoid that. Kaya yung time natin dito sa lupa, we have to take advantage, we have to cherish the moment. Every day, gawin mo na yung gusto mo gawin, kasi tomorrow, or mamaya, you never know kung ano rin ang nakalagay sa guhit ng palad natin. So, for now, ito, kaya ginagawa ko tong YouTube na ito para pag wala na ako din dito sa mundo, at least meron pa rin akong alaala, kasi wala naman na akong anak na mag-continue sa buhay namin. So, parang end of our generation na ito, although may mga pamangkin ako na, but still, iba yung may anak ka at magkakaanak pa siya at magkakaroon pa siya ng apo. Iba talaga yun. So now, ginagawa ko na lahat ng pwede kong gawin para kahit papano, dahil wala nang gagawa nito sa amin ng asawa ko, kaya ako na lang ang gumagawa para may maiwan din akong alaala dito sa mundo, na maipagmalaki ko rin sa buong mundo na hindi tayo useless dito. Meron din tayong naging pakinabang, at meron din tayong naging magandang nagawa sa mundo, kahit na napakaikli na lang ng buhay namin. Dumating yung pinakamahirap naming trial sa buhay. But like I said, sana, I'm hoping na totoong merong other world, may totoong makikita ko pa ang anak ko in my second life or other world. I don't know, but like I said, ito na lang ang only way ko para meron akong remembrance dito sa mundo. Okay, so once again, I would like to say thank you to all my subscriber. Thank you so much sa pagpa-follow nyo. Nakakatuwa ang mga, kahit papano nakikita ko na meron naman akong viewers, at nakikita ko naman trying to watch my video. Kaya I'm so happy, I'm so blessed na may mga taong binibigyan ng importansya itong ini-effort ko in order to help myself. So, kaya sa mga taong katulad ko, don't lose your hope, don't give up, and don't give in. So, sa mga kung meron lang naman kayong time, alam ko lahat naman tayo busy. Pag mayroon lang kayong time, please open nyo rin tong video ko. Siguro naman meron din naman akong kahit paano nabibigay na magandang aral sa lahat, sa ini-experience ko. Although sa mga taong hindi pa nakaka-experience, syempre hindi nila alam kung ano yung feeling ng ganito. But don't wait until you're there, kasi anyway, don't be scared, kasi hindi naman tayo pareho ng kapalaran, magkakaiba naman tayo. So just enjoy your life, and be considerate, at saka trying not to hurt anyone. I think that's the only
good na magagawa natin dito sa mundo. Okay? So till next again, thank you so much again. At sa mga taong hindi pa nagsusubscribe, please do it and hit the notification para updated kayo lagi sa aking mga video. Kung meron kayong katanungan, please comment.